Another day, another budol. Ito, unahin muna natin dito sa pagpapakita ng kagigising na tulog, mahimbing na presidente ng Pilipinas. Ngayon nagpakita after 4-5 days na wala sa ating paningin. Ayan. Ngayon nagising na. November 2 dumating sa bansa yung bagyong Tino, no? November 6, ngayon siya nagpakita at ito ang kanyang mga pahayag. We just kakatapos lang ng briefing ng ating NDRMC tungkol unang-una. Katatapos ang meeting ng NDRRMC, sabi niya, briefing. Pero naghanap ako ng mga live or videos, footage, wala akong makitang briefing sa totoo lang. In fact, later, papakita ko sa inyo yung tanong ng media kay Auntie Claire, tinanong kung merong briefing, galing sa bibig niya, wala. Pero sabi ng presidenteng ito, katatapos daw ng briefing. Sa response natin budol sa Typhoon Tino, mabigat talaga ang pagkatama sa Cebu. Actually, Region 6, 7, 8, Mimaropa. Pansinin niyo yung mukha ng dalawang to. Parang hindi sila masaya. I mean, iba yung aura na nagtatrabaho ka sa isang leader o sa isang government na alam mong you are doing something para sa taong bayan. Yung masaya ka na nakakatulong ka. Pero tignan niyo yung pagmumukha ng dalawang ito. Hindi ko ang basing from their gesture, yung facial traits nila, reaction nila, binabagabag sila. Oo, binabagabag sila na, alam mo yun, they're just there for PR, but looking deep sa kanila, hindi sila masaya. Pansinin niyo. Umabot sa Negros Island region. Something bothering them. Kasi dahil tumawid ang Tino and the damage is heavy. And so but we are doing our usual relief and support. May nabasa nga akong comment when BBM says, I feel him. Parang I feel, nararamdaman ko siya. Hindi ko alam anong nararamdaman. Parang double meaning Activities para lahat ng mga na-displaced, lahat ng naging biktima ay matutulungan natin ng pamahalaan. Ramdam nyo ba? Paki-comment. Ramdam nyo ba na natutulungan kayo? Hanggang ngayon, yung mga nasalanta kawawa, makikita ninyo mga sasakyan nasa ilalim na, nadaganan, mga tao, 130, if I'm not mistaken, ang mga namatay. May baboy pa. Yung baboy na parang, kasi lubog na yung kanilang kulungan, nakataas na sila doon sa kanilang kulungan, yung parang nasa swimming pool na nandun ka lang sa gilid. Kasi kung hindi, talagang malulunod sila, mamamatay sila. Together with national government, together with the first responders, of course, the LGU. Grabe, no? First responders, LGUs, nasaan? Di ba, pag ikaw, first responder ka, or LGU ka, or government ka, di ba gusto mo ipakita may footage ka na, uy, ito, nandito kami kaagad. Pero ito, all talk. Maayos naman. I feel you when you say, The only problem is that napakalakas ng... Tignan mo yung mga reaction. Binabagabag ba kayo ng konsensya ninyo? ng Tino. Unfortunately, meron tayong inaabangan na parating. Itong natin... Yun. Napangalanan na One. And so we are also preparing for that. Yung pinakamalaking
are also preparing for that. Problema na nakita namin Walang is that yung tao na, yung lahat ng personnel natin na nandun ngayon sa Visayas Nasaan? para asikasuhin nga ang relief and support ng pamahalaan doon ay Nasaan? Yung chopper bumagsak. kailangan na natin pag-isipan kung Kailangan natin pag-isipan. ilan doon, kung sino doon ang Kung pwede ilan doon, kung sino doon. nang Ang dami nila dalhin. doon na. para paghandaan na yung uwan, which is going to hit central and northern Luzon. Mukhang ang landfall sa Cagayan na naman. Mukhang ang landfall. Mukhang, hindi ka sure? We will already be feeling the effects, yung ulan and some winds, siguro by Sunday morning. Kaya yun ang aming binabalanse kung siyempre hindi namin iiwanan ng Cebu hanggat lahat na in place na the same thing, but we will do as much as we can to anticipate dahil marami tayong Nakahanda to anticipate, naka-ready. Umalis na yung bagyo, saka ka lumabas. Walang briefing. if we anticipate well and we prepare well, We prepared well, ngayon ka lang lumabas. marami tayong nagagawa para medyo mas Marami tayong nagagawa. mabawasan ng effect. Pero napakabigat nung nangyari ng Tino. Unfortunately, the casualty count is very high. So Ngayon, that's the situation for now. We are continuing our relief and support for those who were hit by Typhoon Tino, but we are also doing everything that we can para ma-anticipate at makapaghanda tayo ng mabuti. Anticipate, makapaghanda. Dito naman sa parating na Typhoon Uwan. Because of the scope of Ayan na, because of the scope. shall we say problem areas that will be hit, that has been hit by Tino and will be hit by Uwan. There was a proposal from the NDRMC which I approved that we will declare a national calamity because ilang regions We will declare. na yan, there will be almost 10 regions, 10, 12 regions that will be affected. So, pagka ganun karami, ganun ang scope, then we will really have to, then it is a national calamity. So, that gives us quicker access to some of the emergency funds, number one. Secondly, mapapabilis ang ating procurement so that we don't have to go to the usual bureaucratic procedures and we can immediately provide assistance to the victims of the storms. So that's the way things stand now. We will keep giving you bulletins as Dalawa yung issue ko dyan. Una, magdi-declare pa lang siya ng state of calamity. Dito lamang September, nagpasabatas siya ng state of calamity before the actual calamity strikes. Ito po yung RA number 12287. Ito po yung Declaration of State of Imminent Disaster. Yan September lang to, September 12. Ano po yung about dito? Yung magde-declare ka. National and then going down to the local. Ito po, ang declaration nito ay prior. Kaya nga, ang sabi nga dito is before actual calamity strikes. So, titignan natin dito talaga. Ang dapat dito is sufficient 3-day to 5 days. Ibig sabihin, 3 days to 5 days ahead of the calamity. 3 to 5 days in advance. Yung declaration. Ibig sabihin, bago pa mangyari. Kaya nga, syempre, meron na tayong batas sa state of calamity, di ba? Declaration of state of calamity. Pero ito kasi, Republic Act 12287 is bago pa mangyari yung calamity. Pero ito siya, November 6, ngayon, November 6,
wala na, paalis na, or umalis na yung bagyong Tino, will declare. Hindi pa nag-declare, magdi-declare pa lang. Hello? Ano na? Anong petsa? Ngayon ka palang mag-iisip or mag-consider na mag-declare ng state of calamity. Anong silbi nitong batas na pinapasa batas mo nung September lang? Di ba walang kwenta? Hindi ko masisi kasi syempre sisihin mo na naman yung bagyo dyan, sisihin mo yung calamity kasi hindi sila sumusunod sa schedule. Ang bagsak ng ulan ngayon, kung hindi lamang na mas mabigat ang bagsak ng ulan ngayon, kung hindi ay hindi na sumusunod sa dating schedule ng bagyo. Pasaway na bagyo yan, hindi sumusunod sa dating schedule. Gago inyo, mga tanga! Nung alala na siguro, naalala pa natin na mag-umpisa ang bagyo, uulan-ulan na mga Hulyo. Pero darating na yung bagyo, pero Agosto, tapos na. Tapos na. Kaya yun lagi na hindi lamang na... Hindi ano ba naman yan? Dapat ginawan mo ng batas yung bagyo. Para sumunod naman sila sa batas. Ngayon, kapag hindi sumunod sa schedule yung bagyo, ipakulong natin. Paimbestigan natin, pahiring natin. Tapos sisihin natin mga Duterte. Hindi mo nalang gayahin si PRRD. Ito mismong media ang nagsasabi noon. Ito, tignan ninyo yung pinagkaiba noon. At kung pagbabasehan yung mga paghahanda, kahit pala tumama ngayong gabi ang bagyong Ompong at Manalasa, iwanan tayo bukas, misto lang, wala rin tayong mararanasan ng problema. Ang sabi ng NDRRMC, ready na lahat ng responders at preposition na din lahat ng relief packages na inihanda ng may resibo tayo, ayan po. SWD para sa mga maapektuhan. Kahit yung DOTR, papagamit yung mga pasilidad na mga pantalan para sa mga mai-stranded na pasahero. At ang DFA naman tutulong din sa mga OFW na maiipit. Nagtutulungan ng iba't ibang ahensya at departamento ng gobyerno sa kanilang biyahe tulad daw ng tulong at aksyon na binigay nila nung magkaaberya ang Xiamen Airlines. Pati OFW, na treated very important. Evacuation. Dati walang nag-preemptive evacuation kung hindi nandiyan na. Personal na inaalam ni Pangulong Rodrigo Duterte ang paghahanda ng pamahalaan sa nalalapit na pananalasa ng Typhoon Ompong. Isang statement mula sa United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, buhay ang nasagip, bunsod ng mga aksyon ng gobyerno na sinuportahan ng iba't ibang sangay ng lipunan. Succeeded in this. It's not because of the government alone, it's because of yung kooperasyon ng taong bayan. I can categorically say we have improved a lot. Dagdag pa ng NDRRMC, sa ipinamamalas ng Pilipinas na kahandaan sa sakuna, nagiging modelo na raw tayo sa ibang bansa. I already received calls. Modelo sa ibang bansa. For example, yung ASEAN Humanitarian Action Center, nagpo-congratulate on how we are doing these things. Nais umano ni Pangulong Rodrigo Duterte na gawin ng isang permanenteng Ayan, may ganyan ba ang administrasyon ngayon? Yung ganyang meeting, iba't ibang ahensya ng gobyerno, DSWD, DENR, DFA, DFA for the OFWs, lahat po sila nagtutulungan at masaya po silang nakakatulong. Hindi kagaya yung ini-interview sila, nasa background yung mga DND, at yung DSWD wala, parang hindi sila masaya. Departamento ng Pamahalaan ang National Disaster Risk Reduction Management Council. Ito ay upang ang NDRRMC na ang mamahala sa paghahanda, prevention at mitigation sa mga natural disasters. Itong sinabi ni Pangulong Duterte sa ginawang situational briefing dito sa PD Camarines. Dapat ganyan. Kaya nga naman, kung makikita natin, ang kawawa dito ang taong bayan. Panoorin natin. Hello, this is Aidan Bernales reporting for Rappler, and I'm here right now with Typhoon Tino. Behind me is the Kotkot River, which swelled up and caused severe flooding in the area. Currently, there are 35... Kotkot River, yan yung umapaw. Tapos,
tumagos doon sa subdivision. 5 fatalities at least that have been reported by the municipal government. Usually this place dito like dili jud siya flood prone. Dili gyud Hindi raw flood prone yan dati. that it would only flood maybe somewhere on some areas but not really on the streets. So unexpected talaga nila. I think the drainage here are well made, but it's big and all. The river just swelled, I think, that time because I heard Kotkot River swelled, and it came to a point I heard this road was not passable. This was blocked by the authorities because it was just 1 story high. You'll see some houses with flooded roof or cars just trampled, no, like toys. So it was something very catastrophic. No, it's something I did not expect that I experienced in my lifetime. Kotkot River, I know this is one of the projects of that contractor, from Manila. Sino mo yun? Sino? Pangalanan mo. Mamaya pangalanan. I hope they did it well, no, based on the specs, but that's what happened. The river still overflowed, and this is what we got. Dagan mi diri kay wala man mi dito electricity, wala sa dang tubig, then zero signal gid dito. Dili gid makontak dito kung naay manawag. So, is tungod kina-clearing. Sino ang may proyekto niyan? Taran! Diskaya. Flood control projects in Liloan, Cebu completed daw. Ayan, so ito po yung involving, grabe, no? Ayan. 149 million. Hindi lang yun. Nasaan yun? 727 total. Ay, hindi pala. Project pala ito. 72 million. And then, nakita natin, 2025. Sabi dito, records presented during the hearing showed her companies cornered at least 400 contracts worth 30 billion between 2022 and 2025. Grabe, no? Total yan, ha? Total 30 billion. Diskaya. Ngayon, sino ang gobernador? Sino ang leader or LGU governor ng Cebu during that time? Hindi ba si Garcia? Gwen Garcia. Gwen Garcia, di ba? Di ba ganun? Tandaan nyo yun, si Gwen Garcia. Former administration, but the president is the current administration. So yan po, yan. This involved the Kotkot River. Ayan po. Construction of flood mitigating structure along Kotkot River. Ngayon, ito, piniplacing na nila. Alam nyo, nakikita ko ngayon. Ang nakikita ko ngayon sa pinaggagawa nila ngayon. Yung mga local LGUs, mga local government leaders, yung mga may posibilidad na magsasalita against the government, kinakausap nila yan. Sa aking palagay, kinakausap nila yan. Kumukuha sila ng leverage para hindi na magsalita at makisama na sa kanila. Nakita nyo naman yung mga ibang example natin. Ayan. Diba? Ayan, ito. Kagaya niyan, Dolomite Beach, Ligarda. Yan, sabi niya sa simula pa lang walang kwentang proyekto, sabi niya. Tapos ngayon, Malacanang pinaimbestiga ang 343 flood projects sa Cebu sa panahon ni Duterte. Pero kung titignan niyo nga dito, ayan pinakita ko na sa inyo, Diskaya, ayan 2022 to 2025, 30 billion sa Cebu yan. Pero, ang inaano nila, si Duterte na naman. Kung titingnan natin yung ginagawa nila, like ito, nakita ninyo, Mayor Magalong. Si Mayor Magalong nasa Davao City at sinisira nila, ginugunting nila yung slope protection na yan o rock netting ba ang tawag dyan.
pagkaayos-ayos, ginugunting nila at sinisira nila, ibabalik ba nila yan? Si Mayor Magalong, meron siyang sariling case sa Baguio City regarding sa rock netting. Meron din yung sa tennis sa may athletic bowl. Meron din yung kasama niya si Marcos Jr. doon sa may bandang Tuba Benguet, diba? Yung ano doon, nahuhulog yung ano. Prior to that, nagsasalita si Mayor Magalong with regard to the ayuda system, and then suddenly also nagsasalita doon sa mga corruption sa flood control, nagsasalita din. And then now suddenly, 'di ba? Nasa ICI na siya, kasama na siya, and then nag-resign, tas ngayon walang announcement na bumalik siya, pero nagtataka tayo na nandyan siya. Nalilito tuloy ang tao, bumalik ba siya o meron lang siya dyan? Ang point ko dito is, itong mga local leaders na ito, may potential, posibilidad na kukontra sa gobyerno, kinukuha nila yan. Kinukuha nila yan. And I'm really hoping na sana hindi matuloy na makuha din si Yorme. Yan lamang ho, ano, kasi nakita natin ngayon with regard to the Cebu governor, ito si Pam Baricuatro, which we know very well supported by the Duterte. Ito parang I have a strong feeling na pinupwesto na siya. Ayan, pinupwesto na siya para maging kakampi nila. Pinupwesto na siya para magsabi ng ganito. Former administration, 2019 pa yan. Makikita ninyo dito sa interview. At panoorin ninyo at magkomento kayo, obserbahan ninyo kung meron bang itong semblance of something na may pinag-usapan siya nila ng administrasyon ngayon. Pakinggan ninyo. Standard, Karen. So all of the flood control projects are either ghost or substandard in Cebu? Substandard, Karen. Ito muna. Ito. Mas maganda ito. You know, you began to ask the question kung bakit grabe yung flash floods dito when we have 26.600 billion for flood control projects. Hindi po 26 billion. 30 billion. And the year is 2022 to 2025. Pero ang sasabihin ni Baricuatro, anong year? Ang sasabihin niya? So, yun lang naman sa akin. I begin to ask question, bakit ganun? 26.6 plus 600 plus billion yung ano dito, flood control funds. And yet, ito yung nangyayari sa amin. Oo. Matanong ko lang. Karen, yung Tino is worse than Odette. Definitely, we have seen, projects here in the province na I should say mga ghost projects. Who were the contractors? Ito ba ang Diskaya, Sunwest, Hightone? Sino po? It's not for me to say for... Definitely Diskaya yan. Pero pinakita ko na sa inyo 22 to 25. Pero dito kay Baricuatro, take note kung anong year ang sasabihin niya. Now, Karen, we have submitted the reports already. But what I can say is we have seen substandard projects as well. At saka may mga bulk water projects na ginamit yung mga license to some contractors na hindi naman sila yung gumawa. Yun lang masabi ko for now, Karen. Oo, pero sa pag-iimbestiga po ninyo, sa sarili po ninyong probinsya, meron man lang bang matinong flood control project or wala? Most of it ay talaga pong ghost, most of it substandard, at yung bulk water ay problemado? Substandard, Karen. So all of the flood control projects are either ghost or substandard in Cebu province? Yes, Karen. Okay. Nung hindi ko pa natapos hanggang sa huli nito, iniisip ko na sasabihin niya dito ay former governor or former administration, which is
si Gwen Garcia. Pero nagulat na lang ako sa huli. Do you believe that it was the past administration who is responsible? Definitely, Karen. Definitely. Very strong, ha? Very strong. Definitely. Nasa isip ko na nun si yung former governor. Because I'm just here just an over 100 days. And by the time I got here, that's when the flood control, the president announced it during his SONA. Totoo naman. I mean, I agree. Siyempre, kararating mo lang, hindi ba? What I can tell you is 2019. Ano narinig nyong year? 2019. Alam na. Nagsimula. Okay. Alam na. Alright. Dito tayo. Mas clear. Sige. So, all of the flood control projects are either coast or substandard in Cebu province? Yes, Karen. Wow. Okay. At ma'am, ilan po yun, if you don't mind without giving details? Ilan po ang naimbestigahan po ng team ninyo? We've submitted the report, Karen, and we'll just allow the investigative body to reveal the details. Okay. All right. Okay. So I will leave you on that. But do you believe that it was the past administration who is responsible? Definitely, Karen. Because I'm just here just an over 100 days. And by the time I got here, that's when the flood control, the president announced it during his SONA. Remember, that was around July when he was the one who talked about the flood control projects. So has it been many years that the past administration, I mean, or that the province has been receiving flood control funding? Ilang taon na po? Alam niyo po ba ilang taon na? Panahon pa po ba ni Duterte? Ganun po ba? Ayan na. Grabe no, script nila. I mean, alam na natin patutungan ngayon? I think napalunok siya. Hostage to. May to sa leeg eh. May kutsilyo sa leeg. Binanggit yung Duterte, wala siyang choice kundi Duterte? Ganun po ba hanggang ngayon? Lunok. Napalunok. Pero sasabihin niya pa rin 2019. I think 2019. Kita nyo? Grabe, no? 2019. 2019, yeah. So, I mean, nung 2016, it was also your predecessor, Governor Gwen Garcia, who was sitting in that chair. Were there flood control projects being built in Cebu then? Well, it's not for me to say, but what I can tell you is 2019 nagsimula. 26 billion sabi niya. Ito nga, 30 billion eh. 30 billion between 2022 and 2025. Ha? Ano ka ngayon? Tinakot to. Kaya ganyan yung kanyang sinasabi. So, alam na natin yung estilo ng administrasyon ngayon. Tinatakot or ino-offeran that you are not sure kung tinakot, ino-offeran, or ano. Pero definitely, this is not true. Kasi kung 2019, hindi naman ganyan yung baha ng 2019, 2020, 2021, 2022. Hindi ganyan yung baha. According to this report, 30 billion 2022 to 2025. That's Diskaya Flood Control Project in Liluan, Cebu. And as you can see, Kotkot River. Grabe. At hindi lang yan, nakita natin, ayan. Paimbestigan daw nila ng panahon ni Duterte. Grabe kayo alam na natin, Dolomite. Lahat ng mangyayaring baha, Dolomite Project, Duterte, paimbestigahan. Pero, yung totoong mga dapat imbestigahan na lugar, wala sila doon. I'll just give you one good example. Ito po, sa Negros Oriental. Tignan ninyo. Lapit natin 24 million. 24 million po yan. March 27 start. At July 3, 2025 dapat
matapos. Pero tignan ninyo. Anong sabi niya? Anong petsa na? July 3, 2025. Ano na ta? October na. October na. Asan? Asan yan? Wala kayong makita. Bakit hindi nila imbestigahan yan, Aber? Puro kayo Duterte. Oh. Ngayon, meron akong nakita dito kay magkano? Sana. Meron siyang na-feature at nilatag niya dito kung bakit, ano yung mga factors kung bakit nabaha dyan sa may Cebu. Panoorin natin ito. Ito ang bundok ng Cebu noon. Ngayon, ito na siya. Worst flash flood in Cebu history. Grabe. Yan ang sabi mismo ng governor ng Cebu. Sa mga nagkalat na larawan, parang nasa disaster movie ang probinsya. Patong-patong ang mga inanod na sasakyan. Pati sawa, nagsilabasan dahil sa baha. 66 ang patay, 26 ang nawawala at mahigit sa 706,000 na tao ang apektado. Pero teka, bagyo lang ba talaga ang dahilan o kagagawan din to ng mga tao? Ito ang mga itinuturong dahilan ngayon kung bakit nangyari ang pinakamalalang pagbaha sa kasaysayan ng Cebu. Una, andyan daw ang overdevelopment sa bundok, the Monterasas the Rise issue. Noong 2020, bakit di nila imbestigahan yan? 23, nag-viral ang post ni Atty. Jesus Falsis tungkol sa Monterasas the Rise, isang condo project sa mountainside ng Cebu. Ang kanyang post ay directed mismo kay Slater Young, Ito, may facts tong na to pero tingin ko yung gumawa nito, basta kilusan, yung mga kilusang at developer ng nasabing proyekto. May tatlong tanong si Atty. Falsis kay Slater. Una, ilang hectares ng mga puno ang pinuputol para maipatayo ang mga condos? Pangalawa, kaya daw bang pantayan ng concrete at irrigation system ang kakayahan ng mga ugat ng mga puno na sumipsip ng ulan? Ang pangatlong tanong niya, may environmental impact assessment ba silang maipakita? Marami na kasing residente ang nagrereklamo na bago daw itinayo ang Monterasas, grabe, kinalbo pa sila binabaha noon. Pero pagkatapos nito, biglang nagkaroon na ng flash flood sa Guadalupe Heights. Ang dating matabang bundok, yan bala dati, green na green. Naging sementadong slide ng tubig daw. Reason number 2, andyan ang quarrying. Quarrying, ito, may mention dito yung dolomite na ginamit sa at dolomite mining. Kung iisipin mo, ang kabundukan ng Cebu ay mayaman sa granite at dolomite. Pero ngayon, para na itong keso na puro butas dahil sa quarrying. Ayon sa Cudao.org, hindi siya na-regulate. May 11 malalaking kumpanya rito, gaya ng Apo Cement, Republic Cement, Taheo, Eagle Cement, at Dolomite Mining Corp. Ginagamit ang dolomite sa construction at steel. Maliban dyan, sa Cebu din kinuha ang dolomite na ginamit sa infamous Dolomite Beach sa Manila Bay. Ayon sa mga eksperto, ang kapalit daw nito ay pagkasira ng kabundukan sa Cebu. Makikita sa post ni Clifford Chong ang drone shot ng larawan ng bundok sa Cebu na lagas na mining. Lagas na. Ang caption niya, Atlas Mining o Carmen Copper Corporation in Toledo, Cebu. Sabi pa ng kilusan ng mga magsasaka ay quote, ang baha sa Cebu ay hindi lang gawa ng bagyo, gawa rin ng tao. Reason number 3, ineffective and questionable flood control projects. Ayan. Okay. Yung dolomite na pinagkukunan, talagang hindi dapat ganun Dapat nire-regulate yun. Dapat isa lang o kaya dapat palitan. Baga taniman din nila mga ganun. I don't know how you regulate that. Pero talagang naging talamak na ngayon Kasi kung sinasabi na kinuha yung dolomite rocks na yan para ilagay sa Manila, sa diyan sa may Manila. Di ba dapat binaha na noon ang Cebu ng ganitong magnitude? Hindi man. So parang ngayon, sabi 11 na daw yung mga kumpanyang nag-mine dyan ng dolomite. Ibig sabihin, hindi na yun na-regulate. Hindi sa gina-justify natin hindi, yan dyan kinuha yung dolomite Pero kung kinuha yung ilang tons ng dolomite dyan, tapos nilagay sa Manila, dapat sana 2019, 2020, 2021, binaha na sana ng ganyan lang pastao or isang palapag na baha, di ba? Yun ang question ko dyan. So, sabihin na natin ganun, tapos maganda yung flood control.
hindi siguro ganun mababaha pa rin. Hindi ganang magnitude yung baha. Ako, dito na naman tayo sa flood control na to. Hindi na matapos-tapos. Ito ang pinakamasakit. May baha kahit bilyones na ang ginastos para labanan ang pagbaha. Ayon sa KMP, may mahigit na KMP, alam na din. 25.5 billion pesos na flood control budget para sa Cebu mula noong 2022 hanggang... Oh, buti pa to. 22 to 25. Pero bakit si Pam Baricotro ang sinabi niya ay 2019? Alam na this. Oo. Hanggang 2025 sa 6th district pa lang, which is sa Lapu-Lapu, Mandawi, Consolacion at Cordova, may 7.3 billion pesos na proyekto ang flood control. At sa Cebu City mismo, 3.8 billion pesos ang nagastos nila sa 3 taon. Pero ang tanong, nasaan? 3 taon ha? Take note, 3 taon. Pam, Baricotro. Magka. Ang resulta ng bilyong-bilyong pisong flood control projects na ito. Reason number 4, nature's payback plus climate change. Siyempre, ito yung sinasabi ni Marcos na hindi raw sumusunod sa hindi rin natin maaalis ang epekto ng climate change. Sabi ng Pag-asa, ang ulan ni Tino ay katumbas ng 1 buwan at kalahati ng ulan sa 1 araw lang. Kung sira na ang watershed at barado pa ang drainage, matik yan. Instant swimming pool ang buong lungsod. So yun na nga mga kamagkano, ang baha ay hindi lang problema ng ulan. Problema din yan ng taong walang pakialam. Hindi lang yan natural disaster. Human-made disaster din yan. Kung gusto mo pa na So, ganun na nga. Yan. Dito nga, pinakita ng isang vlogger. Ayan, pinakita niya sa Google niya. Nakikita niyo yan? Ayan. Minahan. Yung malaking minahan. Yun na nga. Ayan. Isang bundok yun, pinakaibabaw na yan ng bundok. Grabe yung butas, Pero pa dito, isa. Ayan, sa Google to, Grabe yung butas na yan, Yan. Nakikita nyo yan. Sa baba lang dyan, baba lang yan. Baba lang niya yung nabahay. Tapos, nandito yung naanod sa sa baha yung mga sasakyan tsaka lubog. Dito yan sa Talamban. Ito yan Villa del Rio. Hanapin natin. Dito yan yan. Ito Villa del Rio. Villa del Rio. Yan, ito yun. Ito yung subdivision na yan. Yan pa yun. Tapos ito yung Kot River. Ang gilid niya, river yan. Yung gilid niya yan. Botuanon River. Ay, Botuanon. Ito yan. Ito yung subdivision na yan. Yung Villa del Rio. Grabe, no? Ito yung entrance, Ito yung entrance, Nandito yung entrance ng subdivision. Lubog to. Nandito lang yung sa Naga. Ayun, nakita niya, Tupit niya, Condolence sa mga So, yan na nga. Grabe, yung ang nangyaring baha, 100, parang umabot natin ng 160 yung mga namatay. Condolences po sa mga pamilya sa namatay. Pero kitang-kita ang ginagawa nila ngayon ay isisisi nila sa mga Duterte. And kung titingnan natin itong press briefing, ni araw-araw na press briefing nitong si Auntie Claire, makikita mo talaga na kaya araw-araw nagpapa-press briefing ito para makitang nagtatrabaho sila when in fact hindi naman talaga. May mga questions dito na mapanganga ka na lang sa sagot. Pero of course, itong media, hindi nila papahalata. Kumbaga, kung ano yung sagot mo, i-accept na lang nila. Kasi press briefing naman ito Hindi naman ito interview or debate para questionin nila ng questionin. Unlike yung ginagawa ni Eden Santos, di ba? Na medyo nakikidebate siyang konti.
Pero, tingnan natin yung mga ilan sa mga questions dito. Nakakabahala. Having this kind of administration. Meron pa po kayang specific marching orders ang Pangulo sa mga ahensya in the way of providing immediate relief sa mga apektado po ng bagyo? Katulad din po na nakaraan, lahat po ay inuutusan ng Pangulo, ang direktiba po ng Pangulo ay mabilisang aksyon. Katulad po nito ay nagpadala na rin po siya ng mga first responders na maaapektuhan ng parating na bagyo. Dahil alam po natin na ito. I mean, tignan nyo naman si VP, pag merong mga responders, pinapadala na aid, may mga video tayo nang nakikita at hindi, para hindi masabi na hindi budol kasi lagi nilang hinahanap, nasaan yung Vice Presidente, tamad daw, Sara Lustay, o ayan, meron tayong nakikitang video. Pero bakit sa inyo wala? Ito ay sinasabing malakas at kaya po ngayon pa lamang ay pinaghahandaan na po ito para sa mga maaari maapektuhan ng malakas na bagyong ito. Understandably, ang galit po ng tao dito ay sa mga flood control projects. Yun po ang sinisisi kung bakit nagkaroon ng unprecedented levels of flooding in many areas. But there are also reports that this is partly due to also deforestation, quarrying. Nandyan din po ang mga teorya na ito'y dahil sa unregulated development in the region. Yun! Bakit hindi yon ang ipaimbestigahan ninyo? Bakit panay kayo? Duterte, Dolomite. Is Malacanang, is the President also ordering investigation in these areas kung bakit po nagkaroon ng ganyang klaseng pagbaha? Kung ganyan po ang nakikita, dapat lamang po tingnan ito ng pamunuan ng DNR, kung ano ang nagaganap at kung ito. Bakit DNR? Akala ko ba ICI? Bakit pinapasa nyo sa DNR? Ito ba ay hindi lamang dahil sa kalamidad, hindi lamang ito act of God, kundi may kinalaman ang mga pagpapabaya ng mga tao at ang pang-aabuso sa ICI na yan. Ating natural resources o sa ating kalikasan. So talagang po magkakaroon din po ng investigasyon dito. So is the President expected to also order or has he already ordered the DNR to investigate? Sa ngayon po ay wala pa pong naipapaabot. Wala pa po! Wala pa po! Atin kung pero basta Duterte, napakabilis. Meron na po silang usapan na pamunuan ng DNR. But with that kind of situation, hindi na po kailangang iutos to ng Pangulo dahil alam hindi na daw kailangan po nila kung ano ang nais ng Pangulo at ano ang mga direktiba ng Pangulo sa mga ganitong klaseng kalamidad. Salamat po. Grabe, Next question, Ann Soberano, Bombo Rancho. Ng condolences ang United Arab Emirates and United States. Nagpaabot po ng condolences. Ito, nakakatawa sagot niya dito. Ang United Arab Emirates and United States. At may we know po, dahil nga po sa devastation na sanhi po ng Typhoon Tino, may we know po kung may mga international aid na pong natanggap ang Pilipinas para sa bagyong Tino at kung meron man po ano-anong mga bansa na po ang nagpadala ng tulong at humingi din po ba tayo ng tulong sa kanila? Ako muna sumagot. Wala. Dahil wala na silang tiwala, baka daw ibulsa, kaya wala. Sagot, ikaw naman. Wala po na call for wala. Nakakaya. For any foreign assistance dahil sa ngayon po ay meron po pa tayong pondo para. Wow, ang yabang. Sana all. Sana all ka talaga. Ang yabang. Binulsa ng ano niya, sasabihin niyo may pondo pa. Sa ganitong mga klaseng sitwasyon po. At may mga... Wow. Pero nung tinanong kayo kung meron na bang amount, specific amount kung magkano? Quick response funds po ang mga frontline agencies na marireplenish po. At kung ito po ay kukulangin, lalo-lalo na po sa mga LGUs, makakaasa po sila na sila po ay bibigyan po ng tulong mula sa Office of the President. Talagang kukulangin. Kaya nga, kung merong tulong ang foreign, bakit hindi natin tanggapin? O kaya, bakit hindi tayo magmakaawa? Sasabihin mong wala, ay ang totoo niyan, wala naman, hindi naman talaga sila magbibigay. Bakit? Kasi wala silang tiwala sa inyo. Yung tinatawag po nating local government support funds. Pero sa ngayon po, among the ASEAN plus 1 partners, maliban po sa mga nabanggit na bansa, ASEAN, nagpaabot na rin po ng... nagpaabot daw. Pagtulong o readiness. Ang readiness lang. Ng Australia, Canada. Nagpaabot ng readiness. Pero unlike ng panahon ni PRRD,
talagang million US dollars ang matatanggap natin. As in. At USA para po sa pag-assist in our recovery efforts on the ground. Pag-assist in a recovery effort on the grounds, pero nag-crash yung military chopper ng Pilipinas. Nasaan doon yung military effort ng US? Di ba pinalibutan tayo ng EDCA bases? Nasaan po sila ngayon? This is the time na hanapin po natin sila kasi gamit-gamit nila ang lupa natin sa kanilang military installations na yan. Sabi nila humanitarian din. Nasaan sila? So, yun po. Pero sa ngayon po, hindi po tayo nananawagan para sa... ba't di ka manawagan? Pride ka? Financial mayabang ka? assistance or rather foreign assistance. Salamat po, Yusek. Next question, Tuesday New DZBB. Calamity. Ano po ba ang saklaw nito? Ano yung mga the state of national calamity? Ano po ba ang saklaw nito? Ano dito matatawa ka rin dito kasi nakakalito. Yung mga karampatang aksyon at takbang na kailangang gawin ng gobyerno. Since national ang scope niya, ibig po bang sabihin nito kahit yung mga lugar na hindi naman direktang tinamaan ng bagyo, for example, ay pwede ring magpatupad ng price freeze or yung mga tao pwedeng mag-apply for calamity loan since nga po ito ay national na? Ayan na, specific at malinaw ang tanong. Kasi nagsabi nga si Marcos Jr. na magde-declare daw siya ng national state of calamity. So national yun national. So ibig sabihin, national din ba ang level nito? Nalito ako sa sagot. Nakausap po mismo natin ang pamunuan ng DTI. DTI? Bakit DTI? National nga Chief ang pinag-uusapan natin dito, nag-declare DTI. At sila po mismo ang patungkol sa price freeze or pag-monitor ng mga... Bakit? Akala ko ba nag-uusap sila, nag-briefing sila? Halaga ng basic commodities and items, ito po ay pangkalahatan. Pero sa ngayon po, hintayin po natin ang declaration mismo na manggagaling sa Pangulo dahil kanina lamang po ay kanyang inaprubahan ito. Ano ba talaga? Yung pag-approve mo ba, hindi na yung declaration? Approve. Okay, I will declare. Kailan mo i-declare? Pagpatay na yung mga baboy doon? Pagpatay na yung kabayo? Pagpatay na yung mga tao doon? Kailan? At ang rekomendasyon po ng NDRRMC ay inaprubahan, pero hintayin po natin mismo yung pinaka-declaration of national state of calamity at doon natin makikita kung ano po yung pinaka-detalye. Pero in general po, antayin yung declaration para malaman ang detalye. Ano ba talaga? Sinabi po ng DTI na tungkol po sa presyo ng mga basic commodities, pangkalahatan po ito. So kung DTI lang palang pinag-uusapan natin, ba't kailangan mo pang mag-declare ng national state of calamity? What the hell? Nationwide, ma'am, na nationwide? Magpapa-price. Opo, yan po yung pinaka-general. Yan po yung pinaka-general rule. Pero hintayin po natin. Ano ba talagang susundin namin? Yung DTI o yung Declaration of National State of Calamity? Yan ang pagpapalabas po mismo ng deklarasyon na magmumula sa ating Pangulo. At tignan natin po yung pinaka-detalye. Ano ba ang pinaka-detalye niyan? Can you share to us? Ano ba yan? Nilalaman po ng deklarasyon. Ganon din po yun sa situation ng mga tao na gustong mag-apply for calamity loan, halimbawa? Depende po kung sila po ay qualified. Hindi naman... Siyempre, hindi yun yung sagot. Oo, ang sagot. Hindi namin tinatanong kung depende sa qualified o hindi. Hindi yun. Po lahat ay pwede makautang kung hindi naman sila qualified member. Yeah, thank you. Ano mag-apply yung hindi qualified? Ano ka ba? Next question, Sam Medinilla, Business Mirror. Yan na. Tinanong dito ate yung amount Good afternoon, ma'am. Walang masabi. Bali, tatanong ko lang po kung magkano po yung parang existing na emergency fund na pwedeng itap ng government to assist yung areas na naapektuhan ng Typhoon Tino. At saka kung meron na po bang LGUs or national government agencies yung nag-request for additional funding. Nagtanong ng existing amount or fund. Sinabi niya kanina na
meron na tayong, hindi na tayo nagre-request ng aid from foreign kasi meron tayong sapat. O di ngayon, tinanong siya kung magkano ba yung fund natin. Ngayon po, yung pinaka-specific amount ay wala pong binibigay sa atin. Wala pa! Paano mo nalaman na sapat tayo? Kanina sabi mo sapat na sapat. Hindi na kailangan ng foreign aid kasi sapat. Pero hindi mo. Ang sinabi lamang po ng DBM ay may sapat na pondo po. May sapat lang. Oh, may sapat lang. Ayun. Magkano? Hindi, basta sapat. Kahit naman po ang LGU ay meron po silang respective budgets for disaster and calamity. Sa ngayon po ay wala pong ibinibigay sa atin na detalye kung meron na po mga LGUs. Kailan namin malalaman? Nalulunod na sila doon, no? Mamatay na sila. Paano na nang hingi or nag-ask for replenishment? Agaran na. Yan pala yung agaran na. Pero yan po ay mapapakita naman po natin dahil mismo ang Office of the President siya po ang nagbigay ng pondo sa mga... Nagbigay. Past tense. Nagbigay. Magkano? Bakit di mo masabi magkano? Lugar na nasalanta. Thank you po. Next question, Bella Calyaso, Philippine Star. Ayusin ang tanong. Good afternoon, Yusek. Yusek, bago ko yung sa hunger, tanong ka lang din po kasi may mga netizens na nagtatanong kung bakit ngayon lang nagpatawag si presidente ng situation briefing sa NDRRMC considering nakalabas na raw po yung bagyo. Ano po ang nako, what a question. Dapat ang tanong i-paraphrase natin. Rephrase natin. Yusek, tatanong lang, nung marami pong nagtatanong sa mga tao kung bakit ngayon lang daw lumabas si presidente. Tulog po ba siya? Paliwanag ng palasyo dito. Kahit hindi naman po nagkaroon ng briefing ang Pangulo, inamin niya, hindi nagkaroon ng briefing. Pero sabi ni Marcos Jr., katatapos yung briefing. Hindi naman po siya nakikipag-usap dito at nagbo-monitor. Nakikipag-usap. Hello telephone. Ayun lang po siya nagmo-monitor ng Netflix. Punta po doon, pero hindi po ibig sabihin po noon hindi po siya nagmo-monitor ng sitwasyon sa ating bansa. And then ma'am, yung sa hunger po ma'am, sabi ng SWS tumaas from 16.1 nung June, ngayon tumaas yan ng 22%. So, despite nga yung effort ng government, meron tayo sa DSWD and meron din tayong 20... Ano yun? Walang gutom program. Ngayon nyo patunayan yung walang gutom program na yan, ha? 20 peso na rise from DA. Parang yung hunger, ang laki ng tinaas niya, more than 5%. Agoy! Bakit? Ba't nyo yan sinasabi? Hindi pwede yan sa admin ngayon. Dapat tumaas yung mga tumaas yung mga hindi gutom. Tumaas yung mga patay gutom. Ano po ang paliwanag ng palasyo? Huwag natin kalimutan na sunod-sunod ang kalamidad naranasan ng mga kababayan po natin. Akala ko ba agaran? Akala ko ba may sapat? Tapos ngayon sinisisi mo yung sunod-sunod na sakuna. Ano ba talaga, Auntie Claire? Nalilito na kami sa'yo. May sapat? Agarang tulong? Tapos nung tinanong yung about sa gutom, sabi mo, wag natin kalilimutan na sunod-sunod ang Ito po ay nakaapekto po ito sa patuloy po na pagtatrabaho ng ating pamahalaan, lalong-lalo. Inutil! Wala pang COVID, ha? Inutil! Wala pang COVID. Pero ganyan na ang inyong mga sagot at ang nangyayari sa bansa natin. May susunod na bagyo na naman. Katatapos ng interview, press briefing ninyo, sasabihin nyo, agaran, preparedness. May susunod na bagyo, paano na ang Pilipinas nito? Na po ang DSWD para po maipababa ang hunger rate ng bansa. But ito po mga survey na to ay makakatulong naman po at ito naman po. Ngayon, tandaan nyo yun, ha? Sabi niya, itong survey na ito makakatulong. Oo. Pero mamaya, may tatanungin sa kanya about sa bumabang survey rating trust rating ni Marcos Jr. Hindi na naniniwala sa survey.
ay ikukumpara at ibabangga din po sa data na nakukuha mismo ng gobyerno. At tandaan po natin, hindi naman po tumitigil ang ating pamahalaan sa mga programa tulad ng mga walang gutom program, special feeding program, SIL, at yung binanggit po natin kahapon na tungkol sa mga kahirapan. Kaya po siguro naranasan natin to because of the calamities. Ayan na. Sinisi na yung calamity. Sunod-sunod. Hindi po isa eh. Sunod-sunod po yung nararanasan natin. Next. And then, another survey, ma'am, yung sa Okta naman, sabi bumaba pa rin yung trust and performance rating ni Pangulo. Buti sinunod mo yan kasi kanina bumasa siya sa survey. Despite nga yung effort nga na linisin yung government at yung ongoing investigation ng ICI. Ano po ang paliwanag natin dito? Pero nandun pa rin po, yung majority po ay nandun pa rin po yung kanilang trust sa ating Pangulo. Hindi naniniwala sa survey. Sabi niya, basta majority, naniniwala pa rin kay Marcos. Sabi nga po natin, ano man ang numero, mataas mababa, at hanggat nagtatrabaho ang ating Pangulo at ang gobyerno para sa taong bayan, tuloy pa rin po. Tuloy pa din ang pangbubulsa namin. Maapektuhan ng anumang pong numero. Last question from Eugene. Pero kapag mataas, yung tumaas, tas bumaba kay VP, abay, talagang himod sila. Yung talagang pinagyayabang pa nila. Meron pa yung papel na papakita. Tumaas ang survey rating. Tumaas ang trust rating po natin. Ang Pangulo. Eugene Fernandez, IBC 13. Secretary Lopez to the LRT stations. Tama na yan. Ayoko na pakinggan yan. Basta alam nyo na, ang target nila, bago mag 2028, walang iba, bring down Duterte.